Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat o hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. At dahil mahina pa talaga ang huli dito sa main island guys, nag-decision muna akong dumayo kami ng kasama ko sa Gakot Island, na kung saan nakakahuli tayo doon ng mga pelagic. O dalawa kami pupunta doon. Bali, overnight kami doon at umalis kami dito sa main island ng tanghali. Napakalama naman ng dagat ngayon. Nakailang dive na rin ako dito sa main island. Wala talaga nagpapakitang magandang isda or yung malalaki man lang. Kaya dayo muna tayo. Ang pupuntahan nating island is yung tinatawag na Gakot Island dito sa Banton. So try ulit natin dong mamana. Medyo matagal din tayong hindi nakadayo dito. Makalipas nga ang isang oras guys, eto at narating na namin itong isla. Maraming bangka ngayon dito na nakapark sa buhangin. May mga bisita din ditong pumunta siguro. Spearfishing TV, subaybayan mo na, sabay tayo sa ilalim ng So ayun guys, nandito ulit kami sa Gakot Island. So dito pa rin kami pwesto sa winestuhan namin last time dito sa bangka, sa sirang bangka. Ito, nachiko na yung mga gamit, kompleto naman. So pahinga lang kami dito ngayon. Ang oras is alas 10, pasado alas 10 na. So baka mag-dive kami ng 1 or 2. Ang gagawin namin ngayon is pahinga lang dito. At pagkatapos kong ma-check at ma-ready yung mga gamit ko mamaya, nagpahinga na lang muna ako dito. Lumatag ako dito ng banig dito sa may buhangin para makapahinga ng maganda kondisyon sa pag-dive mamayang hapon. Dito rin kami pwesto mamayang gabi. Dito rin ako matutulog sa pwestong ito. Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman. At makalipas nga ng 2 oras na pahinga guys, eto, diretso na tayo sa spearfishing activities natin. Nandito na kami sa dagat. So dito na ako nagsisimula sa mababaw na area. Kaya load muna tayo ng spear gun para along the way makakita man tayo ng isda, ready na to spear it.
Spear gun loaded. Let's go! Ito yung unang dive ko ngayong hapong ito. Dito lang ako nag-dive sa mababaw na area. Parang warm up ko na rin to. At mukhang maganda naman ang mga activities ng bait dito. Kahit nandito lang sa mababaw is marami ng bait kang makikita. Ito, napakaraming itong tinatawag dito sa amin na pale. Kaya umangat muna ako dito at ready na tayo sa malalim na pagdive. At pagdating ko nga dito sa malalim na area guys, hindi pa nga ako nakakatagal. Eto, may dumaan kaagad na tangige. Kaya bumaba kaagad ako dito. Akala ko dito, makuklose ko na yung gap para matira. Napakagandang simula sana to. Ngunit biglang dire-diretso itong tangiging ito. Hindi na ako pinansin nung malapit na ako sa kanya. Mas bumilis pa yung galaw niya, palayo sa akin. Kaya wag pilitin ng ayaw. Hayaan na lang natin. Dito sa dive na to guys, nakakita ulit ako dito ng batfish. Dumaan ulit sa ilalim ko. Pang ulam na rin to mamayang gabi, hapunan. Okay na to pag iniihaw. Napakasarap itong inihaw, itong ganitong isda. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim ng karagatan. Ang sinisisid ko dito guys is nasa 15 to 18 meters yung lalim. At eto, pagkapwesto ko nga dito, nakakita kagad ako ng batfish. Linapitan ako, maraming batfish ang lumapit dito sa akin. At dahil meron na tayong isang batfish, is okay na yon, may pang-ulam na tayo. Abang na lang tayo kung anong lalapit pa. Eto, napakalapit na nga itong isa sa akin eh. Pero wag natin pansinin yan. At ilang segundo ang pag-aantay guys, habang nag-granting ako dito or nag-fish call, eto't may na-attract naman sa akin na isang bluefin. Kaya antayin natin kung lalapit talaga to. Humaharang pa talaga itong batfish, gustong magpatira. Eto't sumusugod naman itong bluefin. Kaya lang, mukhang naiilang. Kaya ako ang umurong dito ng konti. Ayun, humarap sa akin. Napaka-curious naman ng bluefin, kaya napakaganda yung patama ko dito. Ayun, sinabit pa yung line ko sa bato. Napakalikot talaga ang bluefin pag napapana mo na. Pangalawang isda natin. Napakalaking bluefin na rin to. At eto, hindi na nga masyadong gumagalaw itong bluefin, napagod sa ilalim. Nung sinabit niya sa corals yung line ko. 5 kg on scale na bluefin trevally. Dahil nandito lang naman sa malapit yung bangkero ko at yung tagadala ng motor, si Paring Bordek, is bigay na natin to para hindi mabigat sa pag-dive ulit natin.
Bluefin on the boat. Kaya another dive tayo dito. Dito guys, palipat-lipat ako ng pwesto. Hindi ako nag-stay dun sa nahulihan ko ng bluefin. Medyo malakas kasi yung agos at pag mag-stay ako dun sa isang spot is mapapagod lang ako. Kaya ang ginagawa ko dito is nagpapatangay. Pag nakarating na kami sa isang dulo is nagpapatid ulit ako sa bangkero ko at nagdadive ulit sa mismong binabaan ko kanina. At etot, lumapit na naman sa akin etong mga pale. At paglingon ko sa kaliwa ko, etot, may pasugod na pala sa akin na dugtutuna. Dahil napakaamo namang dugtutuna, etot, napakaganda yung patama ko na spine shot. Pangatlong isda natin, isang dugtutuna. Aton ito kung tawagin dito sa amin, 3 kg on scale. Kaya balik ulit tayo sa ilalim. Hindi pa ako nakakatagal dito sa ilalim. Eto, ang dami na namang batfish. Eto, ang aamo. At dahil wala namang lumalapit ng iba, tinry kong patamaan itong isang batfish. Tinamaan naman, kaso nga lang, napababa yung patama ko. At ayun, napunit. Kaya another dive tayo. At dito guys, habang malapit nang maubos itong hangin ko dito, habang nagpe-prepare na akong pumataas, eto, nakita akong isang target na midnight snapper. Good size na rin, kaya kinuha ko na. Ito yung naging pang-apat na isda natin ngayong hapong ito. Pagkatapos kong ma-secure ditong midnight snapper guy at malagay sa bangka is bumalik na ako dun sa unang binabaan ko kanina at eto ang nakita ko, saktong-sakto yung pagbalik ko dito. May dumaan na naman na napakalaking mamsa, kaya dali-dali akong bumaba dito at eto ang nangyari. Habang pa baba pa lang ako sa may corals, eto't bumalik na pa, napansin ako. Sa
sobrang harap ng isda, akala ko hindi na naman matatamaan. Gawang napakaharap talaga, hindi lumiko at napakalapit na sa akin. Buti na lang natamaan at napakaganda naman yung patama ko dito. Ito, na barbecue shot ko. .7 kilogram on scale na mamsa. Ayos na ayos na. Kaya bigay ulit natin ito sa bangkero para hindi mabigat sa atin habang nagda-dive tayo. Dito guys, makalipas ang 3 oras ng pagdadive, hindi na nasundan yung mamsa. Medyo matagal na rin tayong pabalik-balik dito sa spot. Wala na rin nagpapakita. At eto, medyo madilim na yung ilalim. Gawang patakip silim na. Palubog na yung araw. At ang nauuna pa rin lumapit dito is etong mga pale. Ang tawag nito is one spine unicorn. Kaya umangat muna ako dito. At habang nagpapahinga na naman ako dito sa surface, eto may dumaan na naman sa akin na isang napakalaking salmon. Napakalaking salmon to. Ito na siguro yung pinakamalaking salmon na nahuli ko na nakuhaan natin ng camera. Thank you, runner. Thank you, Lord. 5 kilogram on scale na rainbow runner. Ayos, malalaki yung nahuhuli natin ngayon. Halos pare-parehas ng size, kaya bigay ulit natin to sa bangkero. Pagkatapos kong mabigay itong isda sa bangkero guys, pinauna ko na itong bangkero ko gawang napakalaki ng low tide ngayon. At mahirapan kami pag nagtagal pa siya dito at sasabay sa akin pag-ahon is mahirapan kaming i-ahon yung bangka. Pagkaalis ng bangkero ko is eto, may nagpakita ulit sa akin na isang batfish. Lumapit sa akin. Pangalawang batfish natin. At dahil wala nang nagpapakita sa malalim na area at medyo madilim na talaga yung dagat dun pag sumisisid ako. At kaya nagpwesto na ako dito sa mababaw. At eto, dito nakakita ako ng kunting grupo ng mga slick unicorn. Nandito lang sa mababaw sila. May kasama palang isang long-nose emperor kaya eto yung naging target ko. Akala ko dito, dediretso na sa akin, ngunit biglang lumiko. Inantay-antay ko pa dito, hindi talaga lumapit. Yung mga unicorn, nandito lang sa harapan ko. Kaya kuha na lang tayo ng isang slick unicorn para hindi lugi sa dive na to. Sa ilalim ng dagat, madaling na pumapadyak.
Ito pa lang yung naging unang Slick Unicorn natin. Kanina ko pa to hinahanap, kaso nga lang, hindi ko talaga makita sa malalim na area. Nandito lang pala sila sa mababaw, kaya another dive tayo. Eto, kunti lang naman sila dito, pero napakaamo. Ang mga ganitong Slick Unicorn is bihira ko mahulihan dito sa mababaw na area. Buti lang, nagpakita nga yung patakip silim na itong mga unicorn na to dito sa mababaw. Pangalawang Slick Unicorn natin. Dito sa pangatlong dive ko is medyo nawala na sila. Kunti na lang yung makikita ko. Padalawa-dalawa or pa isa-isa na lang. Pero okay pa yan. At least meron pa naman nagpapakita. Ito at medyo matagal na rin silang lumapit. Ang tatlong unicorn natin, Slick Unicorn. Pakoy ito kung tawagin dito sa amin. Dito guys, nakailang ulit na rin akong nagda-dive at nawala na rin yung mga kasama nung nahuli ko. Buti lang sa pag-dive kong ito is may isa pang natira. At eto na yung naging last na Slick Unicorn natin. Katapos kong ma-secure ito is bumalik na ako sa Pangpang. Umuwi na rin ako. At halos naka-4 na oras din tayong nag-dive ngayong hapong ito. Okay pa rin. At least nadagdagan pa yung huli natin. Naka-4 na Slick Unicorn pa tayo at isang batfish. Guys, sumahan na ako. Oras natin is ano na 6:15. Medyo maliwanag pa. Wala na nagpakita yung nahuli natin. Medyo malayo yung linangoy ko. Doon pa banda sa likod na ito. Nagpatangay ako sa agos papunta dito. Buti na lang may nagpakita pa sa atin sa mababaw. Sa babaw lang itong mga Slick Unicorn. Lalaki na rin. Itong isang malaki. Yan. Nakalimang piraso pa tayo. Yung bangkero ko kasi is pinauna na kanina. Nag-una na kanina. Gawang low tide. Baka mahirapan kaming ano yung bangka. So ayun. Ayun, nandun banda yung ano namin. Hideout. Yung tutulugan mamaya. So papunta na ako dun. Hi. Kamusta ang kulmat? Kamusta kabuhay nato nila eh? Nag-anak kayo itong mo vlog ng kawe ka? Nag-anak ay? Ay wow. Oo. Nag-anak ray? Oo. Makitangan na ako ng borde itong yung halina na. Borde ka na. Puno na yung ano. Ako yan. Sa ito. 100. Ano? 70 Siguro ka. kasi pag kuy yung kalay pa siya no? Itlog? Pirti akin no? Kung inakaya eh. Ah, tumbohe ay. Mawala na ako sa 24. Tingnan mo si Uncle. Islam. Pagkatugap Oh. ko. Silaki na. Pagka... Ah, loko. Bigyan ko pa tara. Tamang kadulog na. Makakahigop it sabaw. Pagkasawi. Oo. So, ayun. Okay. Puno 8 yellow. Puno 8 yellow. Pag ano, pag
Kagano pa ka mo rin. Tanghali. Mga alas 10 siguro. So sila yung nagbabantay dito sa Gakot Island. Sila yung bantay dito. Sila uncle saka si auntie. Makikita ka mo sa'yo, Chob. Nakikita ko na. Ate ko nung hagdan Ah. nga sa... Ate Di hagdan mo- ako na sa'yo. Oo. So yun. Oh, madilim na. Badang. Napakasarap talaga itong badang. Mataba. Yun, no? Yan, oh. Labas mo mga flashlight ng maliwanag. Karasa. May badang. Yun, oh. Kitang-kita, oh. Ito ay mo eh. Lao pa yung kakatayo itong elaw na. Iniwan. Yung ginagamit nila. Yan yung aso na yan. Mataba. Kaya May pangaso ka. limig. Okay ba? Alright na. Bukas ulit. Gabi naman eh. Paggabi hindi masyadong kumakain. Matutulog lang. Okay na yun. So eto guys yung pwesto namin. Diyan ako matutulog. Kasama ko ng kaduyan. So dito lang kami. Ayun, dagat na yan. Yun nandyan banda. Medyo maliwanag na yung buwan. So abang-abang na lang tayo bukas. Ng morning dive tayo bukas. Pwede na siguro dito. Okay na yan. Good morning guys. So nandito na kami sa laot. Medyo madilim pa yung ilalim. Pero ayun yung araw. Maliwanag na. Ano na, 5:30 na. So nandito na yung mga gamit namin dito sa bangka. So kunting pahinga lang ako ngayon. Tapos dive na tayo mamaya-maya. At eto, paglubog ko nga dito sa dagat guys, habang nagkakasa ako ng pana is medyo madilim pa talaga yung ilalim. Nagahan ko lang talaga ngayon para mas magandang maghan. Yeah, spear gun loaded, let's go. Pagkatapos ko mag-warm up dito guys, eto medyo maliwanag na yung ilalim. Eto yung naging unang drop ko ngayong umagang dive na ito. Dito guys, habang nagpe-prepare na akong bumalik sa surface, eto nakakita ko ng good size na slick unicorn. Nasa kalahating kilo na rin siguro to, kaya kinuha ko na. Unang isda natin ngayong umagang dive na ito, isang slick unicorn.
Dito sa dive na to, nakita ako ng isang Buffalo Emperor guys. Dito lang sa mababaw na area, kaya dinrap shot ko na. Dito sana, kunting-kunti na lang para maklose ko yung gap at matitira ko na talaga nang biglang, ayun, tumakbo palayo. Kaya diretso na tayo dito sa malalim na area. Pagkapwesto ko dito guys, eto ang nakita ko. Napakalapit na pala itong mamsa sa akin, hindi ko lang kagad napansin. At ayun, tumalikod na sa akin. Akala ko dito, hindi na babalik. At eto ang nangyari. Buti lang, nung pag-fish call ko or nag-granting ako is lumiko kagad etong mamsang ito at ayun, sumugod pa talaga sa akin. Hindi lumiko nung pagkatira ko. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Pangalawang mamsa natin sa yung kahapon at eto, halos parehas lang ng size nung kahapon at etong nakuha natin ngayong umagang ito. Kaya bigay ulit natin to sa bangkero natin para malagay na sa bangka. Mamsa on the board. Secured. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim ng karagatan. Dito lang din ako nag-dive sa nahulihan ko kanina ng mamsa. Nandito lang kasi yung mga bait at parang may kinakatakutan dyan sa malalim na area. Paiba-iba kasi ng galaw. Dito guys, medyo malakas yung agos. Kaya pagkapwesto ko dito is nakita kagad ako ng grupo ng dogtutuna nandyan sa kanan. Kaya medyo nahirapan ako ditong i-aim itong pana ko. Tinatangay kasi ng agos. Akala ko dito is dediretso na itong mga dogtutuna papunta sa akin. Ngunit ilang saglit pa is, ayun, biglang humarap palaot at dumire-diretso na. Hindi ko na inangatan, gawang napakalakas talaga yung agos. At tatangayin lang ako kaya humawak ako dito sa bato. Inantay-antay ko pa dito, akala ko babalik yung mga grupo. Pero hindi na talaga nagpakita. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa susunod na dive natin.
A couple of seconds ang lumipas dito guys sa dive na ito is hindi na nagpakita yung mga dog tutuna, hindi na bumalik. Siguro dumiretso na yun sa malalim na part. At dito may natanaw akong isang target, isang slender unicorn. Kaya lang biglang lumiko na naman, lumayo sa akin, hinabol ko pa to at pinatamaan. Ayun, nakailag. Napakagaling umilag na unicorn na yon. Kaya balik ulit tayo sa ilalim. Nagbabaka sakali ako dito, nandito yung grupo ng Slender Unicorn, yung nakita ko nung mag-isa lang. Baka hindi lang yun nag-iisa at may mga kasama. Ang Slender Unicorn kasi is hindi yan nag-iisa pag mga ganitong malakas yung agos. At eto nga't hindi naman ako nabigo. Maraming ang kasama yung nauna nating nakita. Nandito yung grupo. Eto't ang dami nila. At ang lalaki pa na Slender Unicorn. Dito sa dive na to guys, hindi pa nga ako nakakapwesto, nandyan kaagad sa harapan ko itong mga Slender Unicorn. Mas lalong rumami pa sila. Ganito kasi pag nahuhulihan itong mga Slender Unicorn na to, mas dumadami sila. Pagtingin ko sa kaliwa ko, eto't may napakalapit na pala sa aking isang Big Eye Trevally. Kaya eto yung naging target ko. Buti nilang bumalik ka agad. Naligaw lang siguro itong Big Eye na to. Ito kasi is grupo sila dito pag nagpapakita. Ito is napasama lang sa Slender Unicorn.
pagkatapos kong ma-secured itong Big Eye guys, is nag-dive pa naman ako dito sa nahulihan ko ng mga Slender Unicorn. Pero nawala na talaga yung Slender, nabulabog siguro nung pagkahuli natin Big Eye. Punta na siguro sa Malaot. Kaya lumipat ulit ako dito ng pwesto. Akala ko dito may pasugod na sa aking malaking isda at tinan nyo naman yung galaw ng bay, paiba-iba para may kinakatukutan. Hindi naman ako nabigo, isang green job fish pala, malaguno. Kaya lang, naka-distance pa rin, hindi ko matira. Ayaw lumapit. Kaya wag pilitin ng ayaw, hayaan na lang natin. Dito guys, paiba-iba na ako ng pwesto. At dito nakita ko yung paboritong spot ko dito sa may bato. Marami kasing unicorn dito, yung yahing kung tawagin dito sa amin. At dito nakakita na ako ng target na isang unicorn. At dahil nagpipripo lang ako, paglingon ko sa kaliwa ko, eto ang nakita ko. Dalawang tangigi ang papalapit pala sa akin. At buti na lang, napakaamo etong dalawang tangiging ito. Napakaganda ng patama ko dito sa isa. At dahil napakaganda naman yung patama ko dito sa tangi guys, hindi na talaga nakakuha ng maraming line. Ay! Tangige! Thank you Lord! Ay, nakaisa rin. Rong piraso pagkaanar. Putado yun. Hindi akong papisot. Uy, pero ko. Mga 10 kilos. Hindi ako. Uy. Kaya bigay ulit natin to sa bangkero natin para hindi mabigat sa pag-dive to. Makalipas ang 4 na oras guys, eto nakakita pa naman ako dito ng tangigi. Kaso nga lang, hindi na nagpahuli sa akin, napakailap na. At dito sa dive na to, may nakita akong grupo ng Slender Unicorn. Idadrop shot ko sana, kaso nga lang, mailap pala. Kaya hindi na ako nag-ambush style, medyo malalim kasi to at pagod na talaga.
Pagkatapos din na itong dive na to, is sumakay na rin ako sa bangka para makauwi na rin kami. Halos naka-4 na oras din akong dive ngayong umagang ito. Pero solid na solid naman. Malalaki yung nahuli natin. Nakalas pa tayo ng isang tangiging napakalaki. Umabot yun ng 9 kg on scale. At dito, nahirapan pa akong umakyat sa bangka. Pagod na talaga. Hindi na kami dito guys pumunta sa Pangpang para magpahinga or kumain. Pagkatapos ko ring magpahinga ng konti dito is diretso na kami sa main island. Pauwi na rin. Shoutout nga pala kay Nelo Di Pasupel, Guimarlo Siranyas, Joseph Janea, Joel Ranas, Rapi Bantilan, Bea Lopez, Rosana Villahermosa, Johnny Heistin, Jepor Binagel, Richard Mirabiti, B-Boy Arcega, Arnolfo Travel Adventure, Ian Quirado, Dennis De La Cruz, Infinite Outdoor Quest, Roel Suay Baguio, Willard Sapinit, John Vincent Iliagas, Fideric Tirado, Ani Rosal, Anthony Antonio, Romeo Alcones, Alcones Family, Brian Pagkaliwagan, Kaparas Ambit, Pisquiro Family, Pitalcurin Family, Keta Satanag, Danilo Adalim, Judge Prince Adalim, Julifer Rama, Kuya Eric, Fernando Lacasandili, Aldrin Encio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito guys, yung lahat ng nahuli namin, yung hapon na dive at yung umaga. Ito yung tangiging napakalaki, yung last na nahuli natin. Mga bluefin, mga trevales, isang napakalaking salmon. Saka kunti lang yung nahuli natin ngayon na mga unicorn. Ito, may isang batfish tayo, isang midnight snapper, isang dugto tuna, isang slender unicorn, naka-4 tayong slick unicorn, 4 tayong trevales. Itong mga mamsa is malalaki na sa 6 kg on scale. Kumuha lang kami dito guys ng pang-ulam namin at lahat, binenta na yung isda. At nag-total naman, yung nakabenta kami ng lahat ng isda, naka 40 kilos, 40 kg on scale. Times 200 is may 8,000 din. Pinaltas lang namin yung gasolina dito, tapos hinati na namin dalawa. Bali naka tig 3.8 kami na pera, kaming dalawa. So ayos na rin sa 24 hours na dayo dun sa isla. Malalaki kasi yung nahuli ngayong mga mamsa, mga good size lang, hindi yung ganong kalakihan. Kaya madaling na benta, madaling na ubos. So okay na yung kita namin sa dalawang dive, 24 hours na bisita dun sa isla. So hanggang dito lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode. Alright!